and supporters of religious group leader Apollo Kibuloy. Ano ba yun? Yes, Dante, good evening. Good evening, Harleen. In today's prayer rally conducted by the Sunshine Media Network International, or SMNI, and supporters of religious group leader Apollo Kibuloy, some former and incumbent government officials have attended the program. Vice President Sara Duterte arrived first. Ito yung yung mga big time supporter daw po. So kung makita nyo mga kababayan, nandiyan si Inday Sara Duterte, nandiyan si General Bato, nandiyan si Robin Padilla, nandiyan si Panelo, nandiyan lahat po, mabibigat po yung mga sumusuporta kay Pastor Kibuloy, mga kababayan. Give a message before the crowd. Before 8 o'clock tonight, former President Rodrigo Duterte arrived here at Diwasang Bonifacio in Manila. With him, ayan po, si Robby, si Binoy, na kaya daw po nakasuporta dahil po doon sa kakampi niya daw po, kalaban yung mga, ano tawag dyan? Mga rebelde ng Pilipinas. Hindi naman po natin pwedeng isa-isang tabi yung mga nagrereklamo na nabiktima daw po, mga kababayan, dahil po, kumbaga, tsapwera na natin yan. Kasi, etong tao na to lumaban sa rebelde ng Pilipinas. Na-appreciate po ng bawat Pilipino, ng mamamayang Pilipino yon, no? Pero hindi po natin pwedeng isa-isang tabi, mga kababayan, yung mga nagrereklamo na naargabyado o naabuso sila. Di po ba? So, dyan po, mga kababayan, bandang huli, nagsalita na po si former President Rodrigo Roa Duterte. Siguro binilang ko yung mura mga 5 yata. At pinag-usapan, sabi niya, ito sa papel na to, ganito, ganyan. Dito tayo papunta. Ito yung strategy nung tatay na Marcos, tapos ito yung strategy nung anak na Marcos. Parehas lang yan, no? Na nakikialam sa konstitusyon. Sabi ko, si Tatay Digong naman, pinapakita yung nasa papel niya. Tinuturo yung nasa papel niya. Hindi naman natin nakikita. Sabi ko, kung ano kaya sinasabi ni Tatay Digong? At isa, doon sa napansin ko, mga kababayan, mix up na, halo-halo na yung mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Ay, totoo, yun yung hinihintay ko no? Naguluhan ako doon sa sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi ko naintindihan. Ako, for sure ako, etong vlog natin, lalabas to doon sa iba't ibang mga vlogger na mga DDS. Si Mark Ramos, BOBO, hindi naintindihan ang sinabi ni Tatay Digong. Ang gulo naman po talaga Halo-halo po, no? At isa pang napansin ko, mga kababayan, dati okay sila, no? Doon sa Chacha. Ngayon, hindi na okay. Ang gulo. Meron pa nga akong litrato dati Sabi, yung kay Panelo, eto, babasahin ko sa inyo. Yung kay Panelo, bago po ang eleksyon, sabi nila doon, tuloy ang pagbabago Panelo on a need for charter change. No? Bakit hinaharang ang charter change? Una kasi nakikinabang sila sa bulok na sistema na umiiral sa ilalim ng Cory Constitution. Pangalawa, ayaw aminin ng mga dilaw sa pamamagitan ng pagpalit ng saligang batas na napako na sa mismong sila po, mga kababayan. Okay sa kanila ang charter change. Ngayon, ang gulo. Hindi naman daw yung isang beses naman na sinabi ni Pangulong Duterte, okay naman din siya. Nakakahilo na. No? Ganoon din sila 'di ba? Si Pulong kakandidato sa senator. Pari yata si Baste, pag nanalo ang mga yan. Ang gulo, mga kababayan. Yung mismong nagsasalita po, inabangan ko si Pangulong at isa pang inabang ako si Inday Sara Duterte kung magsasalita pero hindi na nagsalita doon sa entablado. Ano? Ulyanin na yan si Digong. Mamaya sasabihin na naman yan, di niya sinabi yon. Yes,
Ang sa akin lang po, mga kababayan, yung mga vlogger ng DDS, paiba-iba na yung statement eh. Pero kapag ka nagbigay ng statement si dating Pangulong Duterte, no, ng mabigat na statement, mga kababayan, kukunin agad nila yon, iba-vlog agad nila yon. Rektahan agad sila doon. Tapos kapag ka bumawi na naman si Pangulong Duterte, ikot na naman ang mga ulo nila. Paano na naman tayo magpapaliwanag nito? Ano na naman kaya ang sasabihin natin nito? Bumawi na naman si Pangulong Duterte. Ang gulo-gulo. No? Pero at the end of the 7 days nga po, mga kababayan, wala pa din pong nangyari. Papatawag pa din si Pastor Kibuloy. After 48 hours, kung hindi lumutang si Pastor Kibuloy, ay warrant of arrest pa rin ng kakaharapin. Yun po. No, at eto pa ha, tinitignan ko sabi ko, paano nila nasasabi na lumalakas ng puwersa nila? Gusto ko makita yung tao. No? Gusto ko makita yung taong bayan na nandoon sa Liwasang Bonifacio. So, gusto ko makita yung dulo, no? Sabi ko parang hindi naman masyado pinapakita ng SMNI yung dulo kung hanggang saan. Parang hindi naman pinapakita ng SMNI. Kumbaga pagka malapit na sa dulo, hihinto na sila doon sa kanilang drone, tapos stop na para mukhang madami pa din. Isang beses, lumagpas hanggang dulo, sabi ko. Saktuhan lang pala yung dami nila. Hindi makakapagpabagsak ng gobyerno. Hindi makakapagpabagsak ng gobyerno, mga kababayan, no? So hindi talaga yung talagang super dami na kagaya nung EDSA dati. Saktuhan lang, parang tipo bang Raul Manuel, no? Raul Manuel and Renato Reyes version na medyo kapag sumisigaw sila ng magnanakaw, may tambol lang yung kanila. Kasi sila Renato Reyes tsaka sila Raul Manuel pag sumisigaw ng mga ganon, kumbaga pure boses lang nila. Walang halong iba, mga kababayan. Sila, may sabay ng tambol. Tapos sabay sasabayan ng mga singer na hinahanap yung 20 pesos na bigas. Baka hanapin namin hanggang ngayon yung 7 pesos na bigas. Mahilo-hilo kayo dyan.